So welcome sa ating morning revival preview. So mga kapatid, ang schedule natin ngayon ay week 48, day 5. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Revelation 22:16. I, Jesus, have sent my angels to testify to you these things for the churches. I am the root and offspring of David, the bright morning star. So dito i-highlights natin yung sabi ng Panginoon na siya ang bright or morning bright star. Siya ang tala sa umaga, isang maningning na tala sa umaga. So dito direktang sinabi ng Panginoon, ako ang tala sa umaga. So una, ginagamit natin ito bilang metaphor o isang pagpapaliwanag. Pero dito sinabi niya, ako ang tala sa umaga. Matthew 4:2. But unto you who fear my name, will the Son of Righteousness arise with healing in his wings. And you will go forth and leap about like well-fed calves. So dito naman ang Panginoon ay sinasagisag ng araw, sun. Kanina siya ay tala sa umaga. Dito naman ay sun. So ibig sabihin, itong dalawang paglalarawan na ito ay tumutukoy sa kanyang dalawang aspekto ng pagbabalik. Yung isa, tala sa umaga. At alam naman natin, ang morning star ay hindi naman nakikita yan basta-basta. Sikreto yan, sa madaling araw lumalabas yan. Madilim pa. At hindi naman maraming tao ang gumigising ng sobrang aga para makita yung morning star. Kaya pwede natin sabihin na yung pagbalik ng Panginoon bilang tala sa umaga ay sumasagisag sa kanyang sikretong pagbabalik. At ito ay para sa mga overcomer. At yung isa naman ay sun, bukas. Ibig sabihin, bukas na pagbabalik ng Panginoon. Sapagkat ang araw ay nakikita ng lahat. Ang lahat ng tao ay gumigising sa daytime. Nakikita nila ang araw. Kaya ito ay sumasagisag sa sa public coming ng Panginoon, open coming. So magbabasa na ako. In His coming back, Christ will be the morning star to the overcomers. In Revelation 2:28, He gives a promise to the overcomer, saying to him, I will give you, or I will give the morning star. Amen. So malinaw na sinabi rito. Siya ay morning star para sa mga overcomers. At sinabi niya sa mga overcomers, I will give you the morning star. Ibig sabihin, ang reward ninyo ay yung morning star. Sino yan? Siya mismo. Siya mismo ang reward ng mga overcomers. At ang Panginoon ay matatanggap nila sa isang sikretong aspekto. Amen. At Christ's first appearing, the wise man, that the Jewish religionists, saw his star. At his second appearing, he will be the morning star as a reward to his overcomers who watch for his coming. To all others, he will appear only as the sun. The appearing of the morning star is secret, but the appearing of the sun is open. The Lord promised that if we are watchful and wait for His coming, He will appear to us as the morning star for a reward. Amen. So ito yung sinasabi natin. Dalawang aspekto ng kanyang pagpapakita o pagdating. Isa ay sikreto na sinasagisag ng morning star. At ito ay makikita ng mga overcomer. So mga overcomer lang ang makakaranas sa pagpapakita ng Panginoon bilang morning star. Ibig sabihin sila yung mga watchful, mga nagbabantay. Sila yung mga nakatuon sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi sila lango. So ang mga overcomer, hindi lango yan. Hindi yan lasing sa mga bagay ng sanlibutan. Alam nila yung salita ng propesiya
Malinaw sila sa pagbabalik ng Panginoon. At higit sa lahat, nagbabantay sila. So, ibig sabihin, sila ay mga tao na mahal nila ang pagpapakita ng Panginoon. So, yan yung mga overcomer. At yung isa namang klase, yung mas nakararami, ito naman yung makakasumpong, tiyak, sa bukas na pagbabalik ng Panginoon na sinasagisag ng araw. Gaano ka man tanghaling gumising, maaabutan mo pa rin yung araw. Pwera na lang, kung hindi ka na gumising ng araw na yan, hindi mo na makikita yung araw. Pero tiyak, lahat naman, maski napuyat, gigising pa din at makikita nila yung araw. Amen. Christ as the root and offspring of David is related to Israel and the kingdom, whereas his being the bright morning star is related to the church and the rapture. The morning star appears before the darkest hour, prior to dawn. The great tribulation will be this darkest hour, after which the day of the kingdom will dawn. In the kingdom, the Lord will appear publicly to his people as the sun. But before the great tribulation, he will appear privately to his overcomers as the morning star. Yan. So, inuulit natin, yung pagbabalik ng Panginoon ay merong dalawang aspekto. Secret at public. So, siyempre, mauuna yung secret coming niya. At itong secret coming niya ay magaganap ito bago ang Great Tribulation. So, yan. At ito ay bahagi ng mga mandaraig. At sa aspekto ng kanyang secret coming, sinasabi na siya yung morning star. Amen. So, ito yung intimate na pagbabalik ng Panginoon. Ito yung panahon na ang mga overcomer ay mararapture. Sapagkat sikreto, hindi pa siya bababa ng bukas dito o hayag dito sa lupa. Siya ay mananatili doon sa kalangitan. Bababa siya sa ikatlong langit at mananatili siya sa ulap. At mula doon, i-rapture niya yung mga overcomer. Ito ay magaganap bago ang Great Tribulation. At yung bukas naman ng pagbabalik ng Panginoon, pagkatapos ng 3.5 years of Great Tribulation, yan, ang Panginoon ay babalik mula sa sangkalangitan, babalik siya dito sa lupa. At makikita siya ng mga tao. At makikita rin siya ng mga Hudyo, yung mga Israelites na umayaw sa Kanya. At sila ay makakakita sa Panginoon sa Kanyang bukas o pampublikong pagbabalik. So ang mga Jew, hindi nila makikita ang Panginoon secretly. Sa bukas na aspekto ng Kanyang pagbabalik, siya makikita nila. Amen. So today's reading na ako. In Revelation 22:12, the Lord Jesus said, "Behold, I come quickly." In verse 20, the Lord also said, "Yes, I come quickly." Our loving response should be, "Amen. Come, Lord Jesus." We should always call for His coming. We must tell the Lord, "Lord Jesus, I love you, and I love your appearing. Because I love you, I love your appearing." Amen. So sinasabi ng Panginoon doon sa verse kanina, narito ako ay babalik ng mabilis. Quickly, sabi niya, I'm coming quickly. At inulit niya ito sa verse 20, sabi niya, oo, ako ay babalik ng mabilis. So ano sasabihin natin? Sasagot tayo. Ang sinasabihin niya rito, yung mga believer, babalik ako mabilis. Oo, babalik ako. Kanino niya sinasabi ito? Sa atin. Sa mga believer. Tandaan ninyo, hindi siya nagsasalita sa mga anghel. At ito ay mababasa mo sa Biblia. Pag nabasa mo ito, sabi ng salita, na kung saan sinabi ng Panginoon, babalik ako ng mabilis. Kaya dito, tinuturuan tayo. Sabi rito, dapat sumagot tayo. Dapat sumagot tayo. Sabihin natin, Lord Jesus, I love you.
and I love your appearing. So dapat ganun ang sagot. Panginoon, mahal kita at mahal ko ang iyong pagpapakita. Dapat sabihin natin yan sa Kanya. Huwag ka magsalita na, sabi ng Panginoon ay, babalik na ako. Huwag mo sasabihin sa Kanya, huwag kang bumalik, Lord. Hindi pa ako ready. Hindi ka magiging ready pag ganyan. Dapat, ang sagot mo, oo, sige, Panginoon, bumalik ka na. Mahal kita, mahal ko ang iyong pagpapakita. Yun ang tamang tugon. Handa ka na ba? Wala naman nakakaalam kung handa na sila o hindi. Bagamat yung iba, mas may kutob na handa sila. At yung iba ay may kutob na hindi pa sila handa. Pero kung hindi ka pa handa, dapat yun din ang sagot mo. Sapagkat kung sinabi mo, Panginoon, bumalik ka na, mahal kita, mahal ko ang iyong pagpapakita. Maaari ihanda ka ng Panginoon. Nang bigla kang ihanda ng Panginoon. Kung hindi ka nagsalita ng gano'n, hindi ka na ihanda. Kaya yun ang magandang pagtugon. In their hearts, the apostles firmly believed that the Lord would come quickly and that they also live a life in preparation for the Lord's second coming. O ito yung mga apostol. Tandaan nyo yung mga apostol, sa panahon nila, naghanda sila sa pagbabalik ng Panginoon. At sa mga epistle, sa mga sulat ng mga apostol, ang feeling nila, babalik ang Panginoon sa panahon nila. Pero 2,000 taon na ang lumipas, hindi pa siya bumabalik. Hindi naman ibig sabihin na natagalan siya. Sapagkat sa Panginoon, ang 1,000 taon ay katumbas lang na isang araw. O, 2,000 years, 2 araw na delay. Kunti lang yan. Kunti lang yan. Kaya may mga tao na sobrang pagmamahal nila sa Panginoon, sobrang paghahabol nila sa Panginoon. Lalo si Paul. Si Paul kasi dineclare niya, ready na siya. At dineclare niya, natapos na niya yung kanyang takbuhin. At dineclare niya, meron na siyang corona ng katwiran. Matindi. Kaya kay Paul, bumalik ka na ngayon. Wala na siyang problema. Pero tayo naman, of course, hindi tayo ganyan ka-ready. Pero ganun pa rin ang sasabihin natin. Yes, Lord, come quickly. I love you. I love your appearing. Amen. Amen. This is like the situation which some long separated relatives are soon to return. The entire family is prepared to welcome them. It is also like a girl waiting to be married, who knows of the wedding day and who is waiting wholeheartedly for that day to arrive. Paul was one who had such an attitude. So, ganun kasabik. Nilalarawan siya ng 2 sitwasyon. Yung isa ay yung kapamilya nila na matagal na nawala. Matagal na nawala. At babalik na, kaya napakasabik nila. Sabik na sabik sila makita. Ako, itong minahal nating kamag-anak o kapamilya, ang tagal na wala. Totoo siya, maghahanda pa sila dyan. Ano pa? Maglilinis ng bahay. At yung mga may trabaho, hindi magtatrabaho. At karamihan sa kanila, susundo yan. Ganon. So, dapat ganyan din tayo. Pag naisip natin ang pagbabalik ng Panginoon, o palagi tayong ganyang handa. Ganyang handa, ibig sabihin. Bagamat hindi natin alam ang kanyang pagbabalik, pero nandun yung kasabikan, yung ating pag-ibig sa kanyang pagpapakita, yung ating damdamin na ayan na siya, dumadating na. So si Margaret Barber, yung nag-train kay Watchman Nee, habang naglalakad sila ni Brother Nee. Brother, baka pagliko natin doon sa dulo na yun, masalubong na natin ang Panginoon. Uy, ganun. Ganun katindi ang kanyang kasabikan. At ganun kalapit ang kanyang paghahangad na makita na ang Panginoon. Pero hindi pa rin naman bumalik. Amen. At ito ay katulad din ng isang dalaga na malapit ng ikasal. At alam niya yung araw ng kanyang pagkasal, at siya ay meron matinding kasabikan sa araw na yan. Totoo naman, kung overcomer ka, ang pagbabalik ng Panginoon ay kasalan. At dapat meron tayong
kasabikan. Since we love the Lord's appearing, we should earnestly wait for His coming. Hence, our future is with Him. Our living should indicate that we have no other hope on earth. Our hope is in the Lord, it is in the coming Lord. He is our eternal destiny. Amen. So yun. So mga kapatid, ang pagbabalik ng Panginoon ay ang ating pag-asa. Dapat, bagamat nabubuhay ka sa mundong ito, huwag mong ilagak ang iyong pag-asa sa mundong ito. Wala tayong pag-asa dito sa mundong ito. Ang buong mundo ay lalong sumasama. Ang buong mundo ay lalong nakukurap. At ang buong mundo ay lalong napupuno at napupuno ng mga katiwalian. Walang pag-asa ang buhay sa mundo. Nandito lang tayo dahil physically mayroon tayong katawan at kailangan pa natin umirang. Pero hindi mo dapat ilagay ang iyong pag-asa dito sa mundong ito. So dapat ganun yung attitude natin sa mundong ito. Huwag tayong kampante. Huwag natin sabihin na dito muna ako, bata pa ako. Magbabago din ang mga bagay sa mundo. Enjoyin ko muna yung mga bagay ng mundo. Huwag. Dapat ang mundo ay ituring natin na isang lugar na walang pag-asa. Ituring natin na isang lugar na hindi naman talaga lugar natin. No? At ituring natin at dito sa mundo, hindi tayo magkakaroon ng lubos na kasiyahan. Kundi ang puso natin nakatuon sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. Amen. So in 1 Corinthians 7, Paul says, "Brothers, the time is shortened. Henceforth both those who have wives should be as though they had none, and those who weep as though they did not weep, and those who rejoice as though they did not rejoice, and those who buy as though they did not possess, and those who use the world as though they did not abuse it. For the passion of this world is passing away. Christ is a real hope." Ganda ng sinabi rito. So, tignan niyo, Tagalogin na, sabi niya, ang panahon ay maiksi na at pinaiksi pa. Maiksi na, pinaiksi pa. No? Kaya, kung ikaw ay may asawa, ang pamumuhay mo rito ay para bagang walang asawa. So, kasi yung effect ng may asawa ay nagbibigay ng mga panlupang pagtatamasa at pag-asa. Bagamat nag-asawa ka, parang wala ka rin asawa. At nag-e-expect ka na maikasal ka sa Panginoon. So parang gano'n. Pero huwag mo namang i-exaggerate sa asawa mo yan. At hindi naman ibig sabihin nito na baliwalawin mo na siya. Parang wala lang. Gano'n, parang wala lang. So balance ito. Baka naman narinig nyo ito, parang walang asawa. Parang, hindi ko na lang papansinin yung asawa. Hindi naman gano'n. No? Ang ibig sabihin, huwag kang buhos na buhos. Huwag kang baliw na baliw. So parang ganyan. Sabi pa niya rito, kung ikaw naman ay nananangis. So dito sa sanlibutan, maraming pananangis. Maraming mga kabiguan, kapighatian, pagkawala ng maraming bagay sa buhay natin, na naging sanhi ng hindi lang tayo nalungkot, kundi nanangis tayo. Pero sabi niya, parang hindi ka nanangis. Parang ang buhay mo, parang wala kang pinanghinayangan. Parang walang mahalaga. Parang ganon. Okay, so mas madaling intindihin yun. Huwag kang mabuhay sa kapanglawan. Na halimbawa may mga iba nawalan ng kung ano o kung sino, yung buong buhay nila apektado na. Parang hindi na sila makago-on. Hindi na sila makamove on. At yung iba, hindi maiwala. Hindi makalimutan yung mga
Yung mga bagay na naiwala na sa kanila. Kalimutan mo na yan. Parang wala. So, ganun ang pamumuhay natin sa sanlibutan. Ano pa? Sabi niya, at yun naman mga masasaya, nag-rejoice. Ay, naku. Minsan sa buhay natin, meron din mga kasiyahan na dumating. Ang saya-saya mo. Anong dapat? Parang walang masaya. Parang pareho din. Wala. Dapat walang maka-attract sa iyo at makapagbigay sa iyo ng lampas-lampas na saya na maaaring sumaya ka dahil may mga na-accomplish. Pero huwag yung sobrang saya. Okay. So, parang ganyan ang intindi ko rito. Ano pa? Okay. Yun ang mga bagay na nabuhay dito sa lupa at kinalakal ang sanlibutan. Ibig sabihin, may mga tao na talagang nagsikap. Talagang ginamit nila ang mga material na bagay sa kanilang pamumuhay. At nagbuo sila diyan ng maraming mga oras. So, isang aspekto yun. At yung iba naman, ginamit ang sanlibutan sa pagpapasaya ng buhay nila. Yan ay pag-abuso sa material na sanlibutan. Dapat wala tayong ganyang pamumuhay. At meron pa. Dito pinaalalahanan tayo na yung fashion ng world ay lumilipas na. Palipas na yan. Fashion of the world. Yan yung mga uso. Mga nakapagpasaya sa tao. Pero pagkaraan ng ilang panahon, nalalaos na. Nawawala na. At palaos na ng palaos. Hanggang ang buong sanlibutan ay malaos na. At mawala na ng atraksyon. Kaya huwag mo mahalin ang mga bagay ng sanlibutan. Ito ay bagay na may kinalaman sa pagbabalik ng Panginoon. Huwag tayo maging lango sa mga bagay ng sanlibutan. Sapagkat ang mga bagay na pinananabikan mo ngayon, kinababaliwan mo ngayon, ay lumilipas. Lumilipas, ang ibig sabihin ng paglipas, wala na silang halaga. Wala na silang atraksyon. Wala na silang dating. At kung aalalahanin natin, maraming mga bagay sa sanlibutan na kinabaliwan natin noon. Nagustuhan natin, yan ang mga uso-uso noon na kung saan tayo ay na-attract. Pero pag tinignan mo, pagkalipas ng ilang panahon, wala na silang panlasa. Wala na, lumipas na sila. Material na bagay man yan o tao, lumipas na rin yan. At yung iba wala nang gamit. Hindi na magagamit. Diba? At naalala ko, nung unang lumabas yung mga cellphone, nakakabaliw siya. Parang, kakaiba kasi siya eh. Nung dumating siya sa mundo, makakausap mo yung malalayo ng walang wire, maski saan ka nakarating, saan ka nandun. Parang nandyan lang kaharap mo. At pagkatapos lumabas naman yung mga smartphone, yung mga digital noon, maganda na sana siya. Pero nalampasan pa siya ng mga bago ngayon. At yun ay wala ng lasa noon. At ngayon, merong lasa na yung meron ka. Pero para lumilipas din at merong mga bagong lumalabas. Lilipas at magkakaroon ng bago. Parang ganyan yung sanlibutan. So darating ang panahon, masasagad na siya, wala nang ilalabas ang sanlibutan. At wala nang panlasa. Lahat ng mga bagay niya. Maging yung mga sasakyan. Nung unang lumabas yung mga sasakyan. Basta may kotse ka lang, okay na. Pero bandang huli, nagbago na yung mga sasakyan, matutuli, mga may aircon na. At may mga iba-ibang features na. Ang dami ng mga nakadagdag dyan. So, nung isang araw, sumakay ako dun sa isang magandang sasakyan, bago. Yung Tesla. Naku, ibang-iba pag nasa loob ka. Para kang lumilipad. No? At yung sasakyan, ang dami mga pindot-pindot na mga kung ano-ano mga features. No? Pwede mo pagkausapin yung sasakyan. May ay siya na nakakausap talaga. So nung nakasakay kami, kinausap siya nung marunong sa loob. Sabi, mainit ba sa labas? Kung gusto mong Tagalog ang sagot, pwede ka sagutin ng Tagalog. Gusto mo Ilocano, Kapampangan, kaya niya.
At sinet niya sa Tagalog, sumagot. Sabi niya, mainit. Sabi niya, ang census dito ay bla 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 bla, pati temperature, sinabi niya. Pwede ka magtanong, pwede mo kausapin. Kung nag-iisa ka sa kotse, pwede mo siya kausapin. At ituturo niya sa iyo kung saan mo gustong pumunta. At sasabihin niya sa iyo ang mga sitwasyon ng mga lugar. Wow! Hindi ka ba ma-attract yan? Nakaka-attract. Pero sabi rito, dapat hindi. Huwag nating abusuhin ang sanlibutan. Sapagkat ang buong sansinukob ay lumilipas. Yung uso lumilipas, yung kanyang mga fashion lumilipas. Sino hindi lumilipas? Si Lord. Siya ay tumitindi, nagiging masigit na attractive sa atin, mas nagiging precious sa atin, at siya ang ating pag-asa. Kaya, pag nagbago tayo, ang pagsasalita mo ng, Lord Jesus, come back. Come quickly, Lord. I love you, Lord. Meron na siyang feeling na ang feeling mo itong mundo, wala namang kwenta. At ito ay temporary at lilipas. Amen. While waiting for the Lord's return, we should learn to fear Him. In Luke 12, the Lord gave a parable concerning a rich man who endeavored to lay up wealth for himself so that his soul might enjoy itself and be merry. But God said to him, Foolish one, this night they are requiring your soul from you. Amen. So nakita niyo yan? Maaaring ang mga ibang tao, lalo na kung ikaw ay mayaman, marami kang salapi, marami kang mga material na bagay, parang ayaw mo mag-end yung world. Ayaw mo siya matapos. Marami kang tinatamasang bagay. Marami kang pera. Kung anong gusto mong kainin, makakain mo. Anong gusto mong bilhin, mabibili mo. Komportable ang pakiramdam mo. Confident ka. At mula diyan, nagbigay ang Panginoon ng isang talinhaga. Sabi niya, may isang mayaman na tao. Mayaman siya, at patuloy pa siya yumayaman. Ganyan yung mayaman eh. Mayaman na, yumayaman pa eh. Kasi yung kanilang kayamanan ay nanganganak ng kayamanan. Kaya patuloy silang yumayaman. At yung mga mahihirap na sa ilalim, patuloy na naghihirap. Kaya yung mayaman, parang tignan natin ngayon, mas parang nakakalamang sila. Kaya sabi nitong mayaman, ako, dami ko ng kayamanan. Magpapagawa ako ng mga kamali, mga bodega, para mailagay ko yung mga kayamanan ko ron. Kasi masikip na yung kanyang mga bodega eh. Wala nang malagyan, kaya magpapatayo siya, at kung marami-marami na yan, sabi niya, magsasaya ako. Diba? Magdidiwang ako, magsasaya ako. Ay, yaman-yaman ko na. Sabi ng Panginoon, mangmang na tao. Mangmang. Diba? Yun ang kanyang nasa isip. Ang ganyang kaisipan ay isang mangmang na kaisipan. Ano sabi ng Panginoon? Ngayong gabi, yung kaluluwa mo ay kukunin mula sa iyo. Ang ibig sabihin, last night na niya, yung gabi na yan. Siya ay papatayin na ng gabi na yun. Mga kayamanan, bitsa lang ng buhay yan. Kung hindi tayo maingat. At hindi mo pwedeng mahalin yan. Kaya sabi ng Panginoon, ang ugat ng lahat ng kasamaan ay ang pag-ibig sa salapi. Kaya, sino mamahalin mo? Si Lord. Ano yan? Si Lord at ang kanyang pagpapakita. So nawa maibaling tayo sa Panginoon, ang ating buong puso, maibigay natin sa Kanya, mahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas natin, at ang mata natin, ma-fix natin sa Kanya. Huwag niyong i-fix sa mga bagay ng sanlibutan. Marami man tayong pera, lilipas din yan. Tatanda din tayo. No? Minsan nakita ko may mga maraming pera, pero matanda na, hindi na rin makakain. Nung bata siya, ang dami niyang gustong kainin, wala siyang pera. Hindi niya makain. Pero nagsikap siya. Dumami yung pera niya, dami-dami na.
At nung matanda na siya, lahat ng gusto niya pwede na niyang kainin. Kaso bawal na. Meron na siyang high blood, meron na siyang diabetes, meron na siyang ulcer, at marami na siyang kolesterol sa katawan. Bawal na. Oh, di ba? Walang silbi yung kanyang salapi. Kaya, sino ang may silbi? Si Lord. Di ba? Si Lord. At ang darating na kaharian. Kaya huwag tayong masila, huwag tayong maging lango. Mahalin natin ang pagbabalik ng Panginoon. Ang kanyang pagpapakita. Tuon natin ang puso natin sa ganyang mga bagay. Amen. At ang ating mga kayamanan, ilagak natin sa sangkalangitan. Sabi ng Panginoon, huwag kang mag-ipon ng mga kayamanan sa lupa. Yan ay kinakain ng tanga, ninanakaw, nawawala. Yung mga mayayaman, na nagpumilit yumaman, sila ay yumaman, tumanda ang kanilang mga kayamanan, iniwan lang sa kanilang mga anak, apo, winawaldas lang. Diba? So, walang halaga. Sapagkat ang kayamanan, hindi madadala. Hindi siya madadala kung ang isang tao ay namatay na. So, ayaw mo sa gusto, iiwanan mo yan. Yan naman karami. Yung SM, hindi mo madadala. yung Robinson, yung mga mall na malalaki, hindi mo yan madadala. Oo, hindi mo yan madadala. Wala kang madadala. Nung ikaw ay dumating, wala kang dala. Pag alis mo, wala ka rin madadala. Amen. Kaya, kailangan maging matalino tayo. At ang lahat ng mga meron tayo ay kapakinabangan sa darating na kapanahunan. Amen. So therefore, okay. Every today that we have is truly the Lord's grace. Therefore, as long as we have today, as long as we still have breath, we should love the Lord and His appearing, await the Lord's coming, and always take His coming as an encouragement. Amen. So, bawat araw, ay araw ng pagdarana sa biyaya ng Panginoon. Meron ka bang today? Meron. Buhay tayo ngayon. Bukas, bibigyan pa niya tayo ng another today. At hindi natin alam kung ilang today pa ang meron tayo. Pero anong lesson ang dapat natin matutunan? Love the Lord. Love His appearing. Grow in life. Diba? Serve the Lord. So yan ang pwede natin gawin sa mga kapanahunan na ito, sapagkat yan ang tunay na kapakinabangan. Amen. Amen.